kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Makinistang pobre, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. So ito mga kalyabe, final na tayo ngayon. At para papaanda rin na po natin mamaya-maya at kakabit natin to doon sa Toyota RAV4 yung makina na ating gagawin. So ito ang ating pinaka-final na gawa. So abangan po ninyo at let's go! So ayan na nga mga kalyabe, nabuo na nga natin tong makina. Ayan, so shout out sa aking anak na medyo mabait. Ayan. So nabuo na po natin yan. So mamaya ay isasalpak na po natin ito doon sa ating Toyota RAV4. Pero meron pa po tayong isang problema mga kalyabe na nakita ako. So ayusin ko lang aking stand. Wait lang. Ayan. So dito mga kalyabe, dito sa kanyang valve cover, nakikita ko bitak-bitak. Ayan o. So alamin natin mamaya kung ano desisyon ng may-ari kasi pwede pa naman natin siya magawa ng remedyo. Ayan, gagawan ko to ng remedyo at may nakita akong butas dito na napaka-importante ito. Ayan mga kalyabe, kita nyo, butas na siya. Ayan, importante kasi yan kasi dyan sasalpak yung ating ignition coil. Ayan, so dyan natin kasi ilalapat mamaya yung ating ignition coil. At importante ito para hindi pasukin sana ng langis. Ayan. So alamin natin, tatawag ko muna sa may-ari kung kaya pa ba nila ng budget nila para mapalitan itong valve cover na to. So note mga kalyabe ha, tulad nga ng sinasabi ko parati, hindi po lahat ng may mga sasakyan o nakabili ng sasakyan ay talagang may kaya sa buhay. So meron talagang nagsumikap dahil nga sa kanilang trabaho at kailangan nila ng sasakyan. So limited naman yung kanilang mga budget. So hindi po lahat ay may budget talaga. So ito, katulad nga nito. So gagawa natin to ng paraan. Siguro gagamitan na lang natin siya ng mahiwagang tikmek o ipinagbabawal na tikmek para maging maayos na naman to. So abangan po ninyo para ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin natin dyan. Lalong-lalo na doon sa may mga naging butas na yon. At kukulayan na rin natin ito mga kalyabe. Kukulayan natin to. Right. Ikakabit na nga natin itong makina. So unahin muna natin, ikakasalpak natin siya. Buuhin na natin kasama ang transmission bago natin isasalpak doon sa ating engine bay. So tara at sasalpak ko muna to.
wax dulu. Baba mo muna, baba mo muna. At taas mo lang. Taas mo. Baba. Kunin mo yung basahan doon. Tsaka flat screw. Oops. Baba konti. Galang. Sige, tulak, bante. Patay na yon. Tulak ka, bante. Baba, dandahan. Oops. Konti pa. Oops. Angat konti, dahil pitik lang. Op. Baba, dandahan konti. Oops. Angat konti. Pitik lang. Oops. Isa pang basahan doon. Huwag mo nga yan, bebe.
yung kahoy na malaki natin doon. Alright mga kalyabe, so abangan po ninyo pagsalpak natin yan. Alright mga kalyabe, at ito na nga, nabuo na nga natin. So isasalpak na natin yan dito sa ating Toyota RAV4. Ayan na po siya. So konting kimbot na lang at masalpak na natin to. So nagmerienda lang kami para may persa po tayo. Ayan. So isasalpak na natin to. Nakabit na natin to lahat dito. At ikakabit na lang dito. So dito po yan mga kalyabe. Dito po yan siya nakasalpak. So abangan po ninyo mamaya konti dahil after ng magmerienda ng mga anak ko ay sasalpak na namin to. Alright mga kalyabe, at ito na nga, nabuo na nga natin to. So susubukan natin, aandar kaya to o hindi, bahala na. Hindi naman akin to eh. Alright, one click. Patay. Start. Check natin kung may langis na lumalabas dito. Ayan, so nagbobomba na siya ng langis. Ayan. So ibig sabihin, maganda na ngayon yung daloy ng kanyang dugo. So wala na kasi yung kanyang bara. So nawala na yung mga bara-bara niya. Ayan, so papaandarin lang muna natin yan para lumambot na husto yung kanyang andar. Right. Ayan na. Ayos na to mga kalyabe. So ito pala, baka magtaka kayo, hindi pa natin ito napalitan kasi limited talaga ang budget ng may-ari. So ginawa na lang natin ang paraan yan para mapaandar lang siya at magamit muna pansamantala. Pero yan ay babudgetan daw nila, papalitan nila ng valve cover. Right, so wala lang talaga, kinapos lang talaga ang budget ng may-ari. Alright mga kalyabe, ayan na. So hindi pa yan titining hanggat hindi pa lalapat ng husto. Pag lumapat na ng husto yan at magkaroon na ng langis dong kanyang tensioner at saka yung kanyang sa ibabaw, makasirculate na lahat ng langis ay aayos na po yan. Ayan na siya. So paubos na kasi ang gasolina niya. Ayan, problema na lang nito ay gasolina dahil pa-empty na. Ayan siya mga kalyabe. So goods na goods, no check engine. Ayan, so lang yung problema lang ay ang kanyang fuel dahil masyado na mababa talaga. Alright. Mga kalyabe, so ayan na at umaandar na nga to. So tuloy-tuloy na ang andar niya, inoobserbahan na lang natin. Ayan, so tahimik na tahimik po yung andar niyan. Ayan. So tahimik na tahimik ang andar niyan mga kalyabe. So abangan po na lang ninyo dahil i-road test din po natin yan. I-test drive po natin yan yung itong ating bagong gawa. Para at least alam din natin kung matibay ba o hindi. Ayan. Po ninyo yung pag-break in natin nito sa highway. So kung saan man tayo dadalhin nitong
test drive natin ng ating bagong overhaul na makina, ay abangan po ninyo dahil sigurado po may matutuwa dahil meron po tayong isa sa ating mga kaibigan na pupuntahan. Ayan, isa sa ating mga iniidolo. Ayan, so abangan po ninyo dahil may iaabot po tayo sa kanya dahil alam ko kailangan na kailangan niya yung ating ibibigay sa kanya. So abangan po ninyo mga kalyabe yung ating test drive nitong sasakyan na ito. Alright, magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngayon mga kalyabe, ito na po yung moment para i-break in po natin yung ating ginawang Toyota RAV4. Ayan, so ito yung ating in-overhaul na parang may ginigiling na bakal sa loob ng kanyang makina. At nagpalit nga po tayo ng kanyang mga bearings. Halos lahat ng laman loob niya, halos napalitan na po natin mga kalyabe. So, ito abangan natin hanggang saan kaya yung aabot ng aking pagbe-break in dito bago ko i-turn over sa may-ari. So, para malaman natin, tara and let's go! And in behalf pala sa aking mga kagrupo, ayan, sa Sword Team Chunky The Anothers at sa Sword Team Kalbo, ayan, mayroon po tayong ibibigay kay Idol. Kung ano man yan, abangan po ninyo sa pagdating natin kung ano man yun ang ibibigay natin kay Idol. Dahil alam ko at alam rin ninyo, kailangan na kailangan ito ni Idol sa kanilang paglalaot. Okay? So abangan po ninyo. Dahil doon ko mismo yung aabot sa kanya at ipapakita ko sa inyo kung ano po yung ating ibibigay kay Idol Japper Sniper. Alright? Alright mga kalyabe. So ito na nga, ay papakita ko rin pala muna sa inyo yung itsura ng sasakyan na ating iti-test drive. So, dali lang, bababa muna ako. Alright. So ayan na nga mga kalyabe, ito na nga, tumaandar na nga itong ating sasakyan na ginagawa. Ayan. So iti-test drive natin to bago natin isusurrender bukas sa may-ari. Ayan. Alright. Ayan siya oh. Papakita ko lang sa inyo. Alright. So ayan. At yung kanyang RPM, ang kanyang andar. So ayan. Magpapagas pa pala ako. Kasi empty na nga yung kanyang gasolina. Ayan. Alright, so try natin para maobserbahan natin kung ano pa yung mga dapat nating ayusin dito. Kung mayroon pa man talaga siyang dapat ayusin. Ayan. Alright, so susubok na natin. Ayan sa mga kalyabe. So napakaganda ng pick up nito. At dito makikita natin kung may dapat pa ba talaga siyang palitan o aayusin. Alright. Tayo na mga kalyabe at papalabas na nga tayo dito sa amin. Ayan. So papalabas na po tayo ng Danghari. Ayan. Ayan. So dito na tayo sa main road ng Camellia. Ayan. Alright. So, empty pa rin ang ating gasolina. Magpapagas pa tayo doon sa unahan.
Alright, so update ko na lang kayo mamaya-maya konti mga kalyabe. Alright mga kalyabe, so magpapagas lang muna tayo dito sa may Uni Oil. Ayan, so dito lang po yan sa Uni Oil. Ayan, shout out Uni Oil, baka naman. Ayan, so magpapagas lang po tayo para maibsan naman pagiging empty ng ating gasolina. Kasi kailangan natin itong i-break in para at least alam nila na malaman natin kung okay ba talaga ang makina or hindi. Alright, 1,000. Ayan, so nagpakarga lang tayo ng ating fuel para siguro dire-diretso po ng ating biyahe. So ayan, shout out kay Busing sa gas sa dito sa Uni Oil Molino. Ayan. Wag na. Okay na po yan. Ayan, so hindi na po ako humingi ng resibo. Kasi ito mga kalyabe, sa pagti-test drive kasi pag break in ng sasakyan na ginagawa ko, hindi ko na hinihingi ng pang gasolina yung may-ari kasi malaki na ang nagastos nila. So kung hihingihan ko pa sila ng pang gasolina ay mapapalaki sila lalo. So dahil nga sa i-break in ko naman to, ay free ko na po yung kanilang fuel. Alright. Ayan, so okay na po yung ating gasolina. So ang kinarga natin ay 15.4 43 liters. Ayan, shout out kay Busing. Ayan, shout out sa kanila. Ano pangalan, boss? Joseph. Ayan, shout out kay Joseph dito sa Uni Oil. Ayan, alright. So bibiyahin na po tayo para sa ating mahaba-habang pagti-test drive nitong ating ginagawang sasakyan. Okay? Alright mga kalyabe, so nandito na tayo sa Paliparan. Ayan, so dito na tayo sa may Paliparan. Ayan. Right, so update ko na lang kayo mamaya. Okay, so update ko na lang kayo mamaya mga kalyabe. Ayan. Ay, hindi pala Paliparan, sa Lawag pa lang pala tayo, sa Lawag. Nagkamali ako. Parang hindi ako taga rito, ano? Walang hiya talaga to. Yan. At shoutout nga po pala kay Sir Isidro David dahil malapit lang po dito ang bahay ni Sir Isidro David. Ayan. At saka kay Kuya Fred ko ng Timpula. Ayan, malapit lang din po yan dito. Shout out po sa kanila. Ayan, shout out nga po pala sa lahat ng Timpula. Ayan, kay Sir Jess Pinyarejo, kay Kuya Gado, Simple Prob, Ate Marisa, ayan, Ate Lydia Mendoza. Ayan po, si Kuya Fred ko. Ayan, shout out po sa inyong lahat. At sa lahat po ng Sword Team Chung Kidi and others, kay Tolcatano, kay Chung Luis. Ayan, at sa lahat pa ng iba, kay Yaya Siela, kay Ate May Monkey Woman, Ate Talapoka. Ayan, shout out po. Ayan, sa Sword Team Kalbo, lahat ng mga Sword Team Kalbo dyan, man, mga kalbo talaga kayo. Walang iya, mga kalbo. Nakakasilaw. Walang iya talaga. Walang iya talaga to si Maki. Ayan, so paunahin muna natin yan ng lulusot. Ayan, wala namang mawawala kung magbigay tayo sa daan. Ayan. Alright. Ayan, medyo traffic lang, bulbo lang po dyan sa kanto. Ayan, okay. So habang nasa biyahe po tayo, ay kwento-kwentuhan muna tayo ng konti. Ayan, so nandito na tayo sa Golden City. Ayan, sa Golden City na tayo ng Dasmariñas.
Tingnan nyo, namumula talaga yung bulaklak ng hindi ko alam kung anong kahoy yung namumulaklak ng ganyang kulay. Ayan. Napakaganda tingnan ng ganyang bulaklak. Ang ganda tingnan ng puno na to. Akala mo, ayan. Akala mo ba yung tipo bang namumula-mula talaga? Buhay na buhay ang kulay. Ayan, so malapit na tayo. Dito na tayo sa Villar City. Malapit na po tayo sa Paliparan. Ayan. So, napakaganda ng takbo nitong sasakyan na ito, mga kalyabe, no? Kasi hindi pa natin to pwedeng ibirit pa talaga siya ng todo dahil nga nagpalit tayo ng mga bearing nito bago lahat. So, pagbalik siguro mamaya, pagpauwi, saka ko na ito bibiritin para malaman natin kung talagang maayos at hindi walang problema tong ating gawa. Kasi isang araw ko pa lang ito napaandar kaya hindi ko siya pwedeng ibirit ng todo. Ayan, tamang takbong pogi muna tayo. Kaso hindi naman tayo pogi, walang hiya. Ayan. Takbong pangkalbo lang to. Ayan. Takbong kalbo-kalbo lang muna. Yan ang sinasabi nila na petex lang. Ha? Ayan. So, ayan, ginagawa pa dito yung kalsada. Ayan, kaya medyo may sikip-sikip ng 1/4. Ayan. So, dito na tayo sa Paliparan. Ha? Alright, so update ko na lang ulit kayo mamaya, mga kalyabe. Tayo sa Dasmariñas. Ayan, so dito tayo dadaan dahil may bypass road po tayong susurkatan dito. Ayan. So magba-bypass mo lang tayo dito sa Island Park. Ayan, dito tayo dadaan para maka-shortcut tayo, no? Alright. So ayan yung Island Park. Ayan, open ito hanggang alas 5 ng hapon. Alright, so 8 AM to 5 PM. Ayan, paglagpas ng alas 5 ay hindi na po kayo makakadaan dito, maliban lang kapag may sticker kayo dito. Alright, so dito na tayo sa Island Park. Dito na tayo ngayon sa Governor's Drive, Dasmariñas, Cavite. Ayan. So, approaching na po tayo sa bypass road sa tinatawag natin na UTS. Ayan. Hindi ko lang alam kung bakit UTS yan. UST pala, UST. UTS nga, UTS. Nalilito kasi ako sa UST at saka sa UTS eh. UTS pala yun, yung tinatawag dito na UTS Boulevard.
So bypass road yun dito sa, ang labas niyo po, iiwas kayo dito sa may excuse me, lalabas po tayo dito, iiwas kayo dito sa traffic sa may SM Palapala, Robinson Palapala. So paglagpas dito mamaya, ayan, dadaan tayo ng bypass road. Wow, ano meron? Bakit ang traffic heavy? Oh, bakit ang traffic? Oo nga. So first time ko na makita maging matraffic yan dito mga kalyabe. Alright, so baka may aksidente lang, or ay dito sa tulay, ginagawa ang tulay. Ayan, so ginagawa lang pala ang tulay dito mga kalyabe. Ayan, so nandito na tayo sa Manila Memorial Park dito sa may Dasmariñas, Cavite. Ayan, so labasan kasi ng mga truck ngayon, kaya nagkandabulbuhol dito kasi may ginagawan ditong kalsada. Alright, so update ko na lang kayo mamaya. Mga kalyabe, so nandito na tayo sa UTS Boulevard. Ayan, so labas natin ay yung malapit na dito sa may, nag-bypass lang tayo dito mga kalyabe para maiwasan natin ang traffic dyan sa may Robinson Palapala. Ayan, so dito na tayo sa UTS Boulevard. Alright, right, so update ko na lang kayo mamaya kung saan na tayo. Approaching na po tayo sa Aguinaldo Highway. Ayan, so Aguinaldo Highway na po yan, papuntang Tagaytay. Ayan, so yan na po tayo, dito na po tayo. So nandito na tayo sa Aguinaldo Highway. Ayan, so takbong kalbo lang tayo, kasi hindi naman tayo pogi para tawagin natin takbong pogi tayo. Walang iya. Oh, ayan. At ano kaya yan? Yung magandang regalo natin kay Idol. Ayan, so abangan po ninyo yan. Dahil may ibibigay talaga tayo doon kay Idol Jumper Sniper. Ayan, so itetest drive natin to sa Bukana, Nasugbu, Batangas. Yung ating Toyota RAV4 na ginawa. Ayan, so labasan ng estudyante. Ayan, so naalala ko rin nung kami ay nag-aaral, nung ako ay nag-aaral pa nung elementary at high school, ganyan din ang ginagawa ko, naglalakad din. Ayan, pero mas malayo-layo pang nilalakad namin noon nung ako ay nag-aaral pa, dahil nga nasa probinsya po kami noon. Ayan, so malapit na tayo sa boundary ng Dasmariñas at saka Silang, Cavite. Alright, mga kalyabe, ano, habang binabagtas ko ito kasing Aguinaldo Highway ay may nadaanan po tayong nasiraan. So nag-offer ako, nakita ko kasi nakahazard si Kuya Busing, so tutulungan natin siya dito. Titingnan natin kung ano yung naging problema ni Busing sa kanyang sasakyan. Pero hindi ko na ito i-vlog dito. Hindi ko na isasama sa pag-vlog ko yung pagtulong ko dito sa kay Busing. Right? Ayan, dito sa Busing. So, nandito pala. At si Sir din mismo ay nag-offer sa akin na i-vlog ko na lang daw yung pagtulong ko sa kanya dito sa daan. So, note lang po mga kalyabe.
ang tamang paglagay po ng ating coolant sa ating radiator ay hindi po puro. So, abangan po ninyo dahil meron po tayong social experiment na gagawin para doon sa comparison kung alin ang mas mabilis uminit, yung purong coolant, purong tubig, at yung coolant na may halong tubig. So doon, igagawan po natin ng video yun mga kalyabe para at least magkaroon po kayo ng ideya kung ano yung tamang paglagay ng coolant sa ating sasakyan. So doon, i-experiment po natin. Ayan, so okay na po at napaandar na po natin si Sir. Sir, ano po pangalan? Ayan, si Sir Giovanni po. So dito lang po yan sa may Aguinaldo Highway mga kalyabe. Ayan, so dito nadaanan natin kasi nakita natin na nag-hazard. So ayaw ko sana i-vlog kaso sabi ni Sir para magkaroon ng ideya yung iba nating mga biyahero at ang ibang may-ari na sasakyan na mahilig maglagay ng purong coolant. So yan, gagawan po natin ng social experiment yan. Ayan po mga kalyabe, at ayos na po yan. So makakabiyahe na po ng ligtas. Apo, pwede na po. Basta alalayan mo, tataas naman yung spirit ng disco. Pag tumaas, tigil ka sa gasoline station, lagyan ka ng tubig. Huwag mong patayin ang makina. Ano na yun? Hindi talaga, dapat hindi puro kulang. Talaga na puro kulang eh. Huwag, kasi mas mabilis po yung boiling point mo, mabilis. Mabilis ang boiling point po ng puro kulang. Kapag may halong tubig yan, yun, matagal talaga yung uminit. Yun talaga yung tamang paglagay ng coolant. 50% distilled water, 50% coolant. Distilled lang, wag lang yung galing sa nawasan. Ayan, so yan mga kalyabe, nagkaroon na ng ideya si Bossing. So abangan po ninyo dahil gagawa po tayo ng social experiment about dyan. Kung bakit sinasabi ko na hindi maganda na puro coolant yung ating gagamitin sa ating sasakyan. So ayan, so bibiyahin na po ako Bossing. Okay na po. So, ayan, at nagtanong kasi, wala. So, sir, kahit saan po, kahit sino po, yung nadadaanan po, hindi po talaga ako nagpipili. So, libre po yan. Kasi, yan po yung aking umulat sa pool na hindi pa ako nag-vlog, ay ginagawa ko na po talaga yan. So, kasi biyahero din ako. So, hindi po natin maiwasan. So, tulong-tulong lang sa daan. At least, magiging marami ang kaibigan natin. Ayan. So, ayan po, salamat po. Alright. So ayun mga kalyabe, at ayos na. So napaandar na natin. Ayan, so Isuzu tawag nito, Isuzu Crosswind. So tinaasan ko lang ang minor niyan Bossing ha. Alam mo naman yung idle na alam mo yung adjustan ng idle niya. Opo. Yan, babaan mo na lang doon ha. Tinaasan ko yan konti ha. Sige po, sige po. Ayan sa mga kalyabe. So ride safe kila Bossing at makakauwi na naman sila. O yun, so ayaw ko sana i-vlog yung mga kalyabe kaso sila na mismo yung nag-offer sa akin na i-vlog ko na lang daw para magkaroon ng ideya yung ating mga kapwa biyahero. Right. So ayan, iiwanan ko na sila at okay na rin yung kanilang sasakyan. Wala namang, hindi naman bumubulwak ang radiator so natuyuan na siguro na tubig dahil puro coolant kasi ang ginamit. Ayan. Alright, so bibiyahin na tayo mga kalyabe. Ayan. So tinanong ako kung magkano daw yung babayaran niya sa akin mga kalyabe. So sabi ko ay kahit kailan hindi po ako talaga ako naniningil ng natutulungan natin sa daan. Ayan, so biyahe na tayo at nandito na tayo sa Silang. Alright. O yan, seatbelt. Hindi ako naka seatbelt. Kalyabe, so nandito na tayo sa Silang. Ayan, Silang, Cavite. Ayan. So, shout out kila Bossing, kila Sir Joseph. Sana makabiyahe may uwi nila ng maayos ang kanilang sasakyan. So, ayan, dito na tayo sa Silang, Cavite. So, malapit-lapit na rin tayo. Ayan po mga kalyabe, ano? Kunting kaalaman lang po na mas matagal po yung uminit yung ating coolant kapag may halo po siyang tubig. Ayan. So bibigyan ko po kayo ng ideya dyan sa paggawa natin ng gagawan po natin siya ng tawag nito ng experiment
So ipapakita ko sa inyo kung alin talaga ang mas mabilis uminit. Purong tubig, purong coolant, o yung coolant na may halong tubig. Ayan. So 50-50 na tubig, 50% na tubig, 50% na coolant. Yun ang ating gagawin. Para at least magkaroon po kayo ng ideya kung alin ang matagal uminit. Isasalang po natin yun sa apoy para makita ninyo kung saan, alin doon yung mas mabilis nila maabot yung kaniyang boiling point. Ayan. Kasi yan mga kalyabe, para maiwasan po ninyo yung makaaberya kayo sa daan, yung pag-overheat na inyong sasakyan sa daan. Ayan. Alright. Ayan. So, dito na tayo sa Silang, Cavite. So, mahaba-haba pa itong biyahe natin. Alright, so update ko na lang kayo mamaya. Alright mga kalyabe, so approaching na tayo dito sa Tagaytay. So pero ito sakop pa rin natin ito ng Silang, hindi ko lang sure. Ayan. Kasi gala lang ako ng gala, basta kung anong madadaanan ko, yan lang naman ang aking tinitingnan. Hindi ko naman tinitingnan kung ano yung nakakasakop. Ayan. So Silang pa rin pala nga, Silang. So Silang pa rin po ito. So mag-approach na po tayo dyan sa Tagaytay. Ayan sa mga kalyabe. So napakaganda ng takbo ng sasakyan na to at so far so good. Ayan. So hindi pa rin tumataas ang kanyang temperature. At wala tayong problema na kikita. So pero mas maganda pa rin talaga na i-test drive natin to, break in natin to ng maayos bago natin isusurinder sa may-ari. At least doon sigurado na tayo na kahit ihataw-hataw na siya ng konti ng may-ari ay wala na pong problema. Ayan. So test drive lang to, test drive. Ayan sa mga kalyabe, ang tibay ng bukyo. Ahon-ahon tumayak mga kalyabe. Ang lakas ng bukyo na to. Ayan oh. Ayan. Ang lakas ng tuli no. 200cc ang makina niyan mga kalyabe. So approach na po tayo dito sa may Tagaytay. Okay, update ko na lang kayo mamaya-maya konti mga kalyabe. So nandito na tayo sa Tagaytay mga kalyabe. So Tagaytay na tayo ngayon. Ayan. So napakaganda at napakatahimik ng andar ng makina nitong ating ginawa. Toyota 2NZ. Ay 2EZ, hindi 2NZ ha. Kasi merong 2NZ, merong 2EZ, merong 3EZ, 3NZ. Ayan. So iba-iba po yung variant ng ating mga makina. Ayan, 2EZ ang makina nito. Ayan, nandito na tayo sa Tagaytay Rotonda. Alright, so update ko na lang ulit kayo mamaya kung saan na tayo. Alright mga kalyabe, at nandito na nga tayo sa Sky Ranch. Ayan, Sky Ranch. Shout out po kay Bossing na naglalako kahit sobrang init, ang sipag. Ayan, dito na tayo sa Sky Ranch. Ayan.
Alright, so update ko na lang kayo mamaya. Ulit. Nandito na tayo sa Cruising Mendez. So medyo may dito mga kalyabe, medyo may traffic kasi ginagawa po yung may ginagawa ditong tulay. So kaya medyo matraffic po tayo dito. Ayan. So far so good. Wala pa tayong naging encounter na problema sa ating ginawa. So abangan po natin mamaya, baka bigla na lang magloko katulad ng jowa niya na nagloko. Oh ha. Ayan. Ayan, dito na tayo. So update ko na kayo kung saan na tayo mamaya ulit. Ha. Puro lang tayo update muna. Oh ha. Alright, so nandito na tayo ngayon sa Twin Lake. Ayan. Twin Lake na tayo mga kalyabe. Okay. Yan, so inuunti-unti natin, pili na natin madandaan patakbo. Tulin-tulin na ng konti yung ating patakbo nito. Nandito na tayo sa Twin Lakes. Yan. Twin Lakes. Nandito, tanaw nyo na yung Taal Volcano. Ayan. So, kitang-kita nyo na Taal dyan. Alright, so diretso na tayo. Diretso na tayo sa biyahe. Ayan. Alright, so mga kalyabe, so nandito na tayo ngayon sa boundary ng Nasugbu at saka ng Cavite. Ayan, so shout out ko kay Latet. Bumili pa tayo ng inumin natin dahil mainit. So bibiyahin na tayo ulit. Wow. Okay. So bibiyahin na tayo dito. Ayan. So welcome. Ang maligayang pagdating sa lalawigan ng mga magigiting. Ayan. So welcome to Nasugbu. Ayan. So medyo maingay dahil hindi pa ako nag-seatbelt. Wait lang, mag-seatbelt ulit ako para sa safety din natin. Ayan, alright. Alright mga kalyabe, nandito na tayo, malapit na tayo sa Tuwi, Batangas. Ayan. So ngayon lang ako nakakakita nitong running kubo na to. Ayan. Ayan oh. Bahay, nasa gitna ng kalsada oh. Ayan. So, shout out sa mga magigiting natin na tagapaggawa ng mga kubo. Ayan, magdi-deliver na siguro yan. Bossing, ang ganda ng kubo ninyo, ano? Ang ganda ng bahay ninyo, tumatakbo. Shout out po sa inyo, shout out. Ayan, shout out kay Robert Bamboo Craft. Ayan, alright. So, ayan mga kalyawi, ano? So dito na tayo at so far so good pa naman. So ayan, at napapatakbo na tayo ng video matulin-tulin dito dahil kabisado naman natin yung lapat ng ating gawa. So
medyo tinutuloy-tuloy na natin to kasi mahaba-haba na rin ang ating binibiyahe. Ayan. So sigurado ako matutuwa na yung may-ari nito kapag ginamit niya to. Ayan, so far so good, wala pang aberya, wala akong ibang nararamdaman dito sa sasakyan na to. Ayan, napakatahimik po ng andar nito mga kalyabe. Ayan, naganda, grabe. Ayan, 100 kph ang ating takbo ngayon. So break-in pa lang po yan mga kalyabe. Ayan, so huwag kayong magtaka kung bakit pinapatakbo ko ng ganito katulin yung aking ginagawa kapag na-break-in ko na siya, napahanda ko na siya ng mahaba-haba. Kasi diyan natin masusubukan mga kalyabe kung matibay talaga yung ating gawa or may karoon pa talaga siya ng problema. Alright. Yan. So 100 kph lang po ang ating takbo. Hindi ko muna pinapasubra. Kung tutusin, kaya kong ipa 120 to, pero hanggang 100 lang muna talaga ako ngayon. Kasi palapat-lapatin natin, siguro pagbalik ko mamaya baka maka 120 na tayo sa pagpapatakbo. Kasi mahaba-haba na rin talaga ang biniyahe natin. So mahigit 100 kilometro din ito. ...100 kilometers po ang break-in natin. So magbaback import tayo, magiging 200 kilometers ang ating tatakbuhin. So more than 200. Ayan. So magiging title natin dito ay break in. Parang ang takbo ay 200 ay 100. Ayan, yan natin title dito. Ayan, so dito na tayo sa Banilad. Ayan, Banilad na tayo, Banilad. So ayan, nakikita niyo ang takbo natin. Ayan. Yan po yung takbo ng break-in natin. Ayan, medyo madilim lang ang mga kalyabe ha. Pagpasensyahan nyo na dahil cellphone lang po ang ating gamit sa pag-video. Ayan. So bakit nga ba ganyan na pa ako magpatakbo? Kasi mga kalyabe, mulat sa pool, nung sumasali pa kami sa mga karera, ay talagang ganun po kami mag-break-in. Kasi kapag sa karera po kasi mga kalyabe, wala nang break-in. Automatic, pagkatapos mo gawa nun, automatic salang na agad yun. So yun po yung dahilan kung bakit ganito ako mag-break-in ng ginagawa ko. Sa karera kasi mga kalyabe, pagkatapos naming gawin yan, kasi binubuk, open yan, open.
binubuksan po namin lahat ng makina para malaman, makita kung ano yung laman loob ng inyong makina, tapos sa ninyo bibitawan. So dati po yon nung kami nasa karera ay ganun po kami. O nilalaban po namin yung mga gawa namin sa bukasan ng makina. So kaya pag naggawa ko at nag-break in ay talagang sinusubok ko talaga yung kanyang takbo. Alright. Ayan, so nandito na tayo sa bayan ng Tuy. Ayan, so papakita ko lang sa inyo mamaya. Kasi dito, masyado akong nahihiwagain dito kung ano ba talaga ang pagbabasa ng bayan na ito. Tuy ba o Toy? Kasi ang nakalagay Tuy, tapos ang pagbasa pala ay Tuy. O yan, no. Ayan, so na ano lang kasi ako mga kalyabe sa pangalan ng lugar na to. Dito kasi kapag bago mo sa unang tingin mo ay Tuy talaga, bayan ng Tuy, pero yun pala ay Tuy, pero yung nakalagay ay Tuy. Ayan, so comment lang po kayo kung saan po naggaling yung pangalan ng bayan na ito ng Tuy, kung bakit ganyan yung spelling. Ayan, ayan sa mga taga Tuy, Batangas, Tuy, Batangas. Ayan, shout out po sa inyo. Wow. Ayan, mga kalyabe. Ayan po yung sinasabi ko, Tuy. Bayan na tayo ng Tuy. Tuy. So, I think Spanish yung pangalan na to ng Tuy. So dito na tayo sa bayan ng Tuy. Tuy. Kapag mga taga Batangas yung magbibigkas ay Tuy. Pero kapag kami mga dayo, ang pagbibigkas namin ay bayan ng Tuy. So kuminsan pinagtatawanan kami kasi sa totoo lang hindi rin kasi namin talaga alam nung una. Kaya Tuy ang pagbibigkas namin. So ayan. So sana sa mga nakakaalam kung bakit tinawag na bayan, kung saan nanggaling yung pangalan ng Tuy, ay makapag-comment po kayo dyan sa baba. Right? Ayan. So update ko na lang kayo mamaya pag malapit na rin tayo. Okay. Ayan. So dito na naman tayo ngayon sa bayan ng Lian. Ayan, Lian, Batangas. Ayan, Lian. So siguro mga kalyabe, marami sa inyo nagtataka bakit dinadaanan ko pa ang samantala na kapag dating sa boundary ng Tagaytay at saka ng Nasugbu ay sakop na siya ng Nasugbu, tapos madadaanan pa natin yung bayan ng Tuy at saka bayan ng Lian. So dito kasi ang bandang kanan ay sakop ng Nasugbu at saka sa kaliwa ay sakop na ng Lian. Ayan. So papuntang Matabungkay na po yan doon. Ayan. So dito na tayo sa Nasugbu, Batangas. Right. Right mga kalyabe. So papasok na tayo ng Bukana. Ayan. So papasok na tayo dito sa Barangay Bukana. Papasok na tayo dito.
Alright, welcome to Barangay Bukana. Okay? Yan. Right, so nandito na tayo sa Lubak-Lubak Road. Ayan. Nasa Lubak-Lubak Road na tayo. Ayun. Ayun. Ayan siya, Lubak-Lubak Road. Alright. Kaya so nandito na tayo sa Bukana. So, nagpark lang tayo dito. At ito, maganda yung takbo ng ating ginawang sasakyan. So, abangan ninyo at pupunta po na tayo kay Idol Japper. Ayan na nga. So, pauwi na tayo. Ayan. So far so good yung andar ng ating ginagawang sasakyan. So, wala naman siyang aberya. So, biyahe ulit tayo pauwi. Ayan, at salamat nga po pala kay Idol Japper dahil sa binigyan na tayo ng pang-ulam. Ayan, so salamat kay Idol. Alright. Bye, makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kalyabi, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre. Isang magaling na mekaniko, makinistang pobre. Mayaman ang puso sa pagtulog. Pobre, makinistang pobre. Mag-subscribe na kayo. God bless, bye. Ingat.